ating mga minamahal na guro at bumubuo ng support staff, mga magulang, lalong-lalo na ang mga bagong kasapi ng Family Council na siyang ating matutunghayan ang kanilang panunumpa sa katungkulan bilang mamumuno sa Family Council sa taong pag-aaral 2023-2024 at lahat ng ating mga mag-aaral Fatimanians. Pax et bonum, peace and goodwill. Pagbati ng kapayapaan at kabutihang loob ang sumainyo. Ang pagdiriwang ng banal na misa ay sakramento ng dakilang pag-ibig ng Diyos at pagkakaisa sa banal na hapag. Sa pagtatapos ng buwan at pagdiriwang ng buwan ng wika at nutrisyon, at sa iisang pagdiriwang ng pagiging makabayan, ito'y tanda ng ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino, tatak ng pagiging makabayan sa isip, sa gawa, at sa puso. Ating napakinggan sa Ebanghelyo ngayon ang kahalagahan at kaugnayan ng kababaihan na minsan isang napakalaking usapan sa kultura ng mga Hudyo. Ang kababaihan ay para lamang sa bahay. Mababa ang uri at walang kakayahan at pili lamang ang karapatan. Ang kababaihan sa kaisipan ng mga Hudyo ay mahina, kinikilalang mahina, walang boses. Kaya ang kaniyang pakikibahagi sa lipunan ay hindi mahalaga gawa ng kaniyang panlipunang pagkakakilala. Datapwat binago ni Jesus ang pangunawang ito at binigyan niya ng kahalagahan ang mga kababaihan. Kaya narinig natin sa Ebanghelyo ang mga pangalan ni Maria na tinatawag na Magdalena, si Juana ang asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, at si Susana at marami pang iba. Napakaganda ng kwento ng pagkakilala sa lahat ay mahalaga para kay Jesus. Kay Jesus, walang sinasantabi, kundi lahat ay kabilang at mahalaga. Kaya po, ang ating pagdiriwang po ngayon ng ating linggo o buwan ng wika at nutrisyon sa isang pagdiriwang ng pagiging makabayan, isang kaugalian bilang isang Pinoy, ang pagbibigay kahalagahan ang mga bagay-bagay na ating nakagisnan. Ang katutubong pamamaraan at kayamanan kagaya ng wika, tradisyon, katutubong awitin at sayaw. Isang pagpapahalaga at pagpapaalala na huwag tayong maging banyaga sa sariling bayan, kundi tangkilikin ang galing at talento at yaman ng kulturang Pilipino. Napaganda po dahil po halos lahat ay nakabihis ng mga katutubong kasuotan. Alam ko po na kayo po'y nag-effort kung saan po kayo dapat kumuha ng inyong susuutin ngayon. Dahil ang alam ko, meron po yatang patimpalak kung sino nga ba ang pinakamagandang katutubong kasuotan. At lalong-lalo na, tayo rin po'y natutuwa dahil hindi lang po ang mga mag-aaral, kundi ang ating mga guro at ating kasapi
ang ating support staff ng ating paaralan. Kaya nga po, alam po natin na kahit po sa bagong kalendaryo ng ating paaralan, dahil po ito po it was moved. Supposedly, ang linggo ng wika o buwan ng wika ay buwan ng Agosto. Ang buwan ng nutrisyon ay buwan ng Hulyo. Pero dahil po sa ating pagiging malikhain, ay pinag-isa po natin. Dahil po ang Pilipino ay likas at ganap na malikhain. Pati po ang pandemya, binago niya po ang ating pong pagdiriwang. Ngayon, patok na sa atin ang 3-in-1 celebrations, 4-in-1 celebrations, at meron pang 7-in-1 celebrations. Ang napakahalaga ay ang pagdiriwang natin ng makabuluhan at may kahulugan. Amen? Kaya po, ako po'y natutuwa, lalong-lalo na kapag tinitignan ko po kayo sa inyong mga iba't ibang kasuotan. Parang naglakbay na rin tayo sa iba't ibang lupalop ng mundo. Mula Korea, mula Japan, mula Vietnam, at marami pang iba, mga lugar sa Asia. Kaya naway ang pagdiriwang na ito ay mapalalim ang ating pagmamahal sa ating wika at kulturang Pilipino at tunay na pagkilala bilang makabayan sa puso, sa salita at sa gawa. Amen.